3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Puputulin mo, aalisin mo yung sangkap ng katawan mo na nasa ibabaw ng lupa, sabi ni Pablo. Yung pakikiapid, yung karumihan, yung masamang pita, yung masamang nasa, yung kasakiman. Yun ang aalisin mo. Bawa, yung kamay mo nagnanakaw, sabi ni Kristo, putulin mo yung kamay mo. Hindi naman mismo yung kamay mo ang puputulin mo yung ginagawang masama ng kamay mo sa Efesos 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Mamaliwanag, yun ikaw nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Alin ang puputulin mo? Yung pagnanakaw ng kamay mo, ang gagawin mo pagkatapos mong huwag ka nang magnakaw, magpagal ka, magtrabaho ka, igawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay. Yun mismong kamay na nagnakaw, hindi nawala yun. Ang pinutol mo, yung pagnanakaw. Yung masamang dila mo, ang pinutol mo, hindi yung dila mismo. Yung masamang pagsasalita ng dila. Gaya nung masamang ginagawa ng kamay, nang uumit, nagnanakaw, nananakim, alisin mo yon. Tapos yung kamay mismo na yan, pwede mo namang igawa ng mabuti yan. Kasi talagang ginawa yan ng Diyos para igawa ng mabuti ang kamay ng tao. Hindi para igawa ng masama. Ang pinapaputol, ang pinapaalis, yung masamang ginagawa ng kamay o ng dila, ng mata, yun ang pinapaputol sa atin. Kaya sabi ni Kristo, pagka yung mata mo nakakapagpatisod sa'yo, dukitin mo, tapon mo. Bawa yung mata mo nag-i-interes ng masama, yung mata mo nangangalon niya, yun ang alisin mo, yung pangangalon niya. Pero yung mata mo, magagamit mo pa yun sa gawang mabuti. Gaya nung kamay, na pagka inalis mo na yung pagnanakaw, maigagawa mo yun ng mabuti para may maibigay ka pa sa nangangailangan. Kaya sabi ni Pablo, yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. Bagkus igawa ang kanyang mga kamay, magpagal siya, at magsigawa ang kanyang kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibigay. Kita mo, gagawa mo yung kamay mo, makakapagbigay ka pa. Imbis nagnanakaw ka, makakapagbigay ka pa pag gagawa ka ng mabubuting bagay. Yun lang ang ibig sabihin, kapatid, na ang nakasulat sa Biblia, mapuot tayo sa masama. Yung masama, yung pagnanakaw, yung pang-aagrabyado, pananakin, pagsisinungaling, paninira, yun. Yung masasama, kapuotan natin yun. Pero yung taong nakagawa nun, mahalin natin kahit kaaway pa natin kasi may pag-asa pa naman na magbago ang tao hanggang siya'y buhay. Basahin natin ang 90 Gs ng awit. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipan. Dalawa ang ibig sabihin, kapatid. Maaaring kaya ka humaba ang buhay dahil mabuti kang tao. Kasi ang sabi sa Biblia, doon sa Gs 27 ng Kawikaan,
Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay makakaunti. Ayan, ang pagkatakot sa Diyos nagpapalaon ng mga kaarawan. Pag ang tao may takot sa Diyos, pwedeng humaba ang buhay niya. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Pero kapatid, hindi laging kaya humahaba ang buhay dahil mabait ka. Merong humahaba ang buhay kasi gusto ng Diyos maligtas siya. Masama siya, hindi siya nagbabago, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na magsisi pa. Kaya maaaring madagdagan din ang buhay mo pag masama ka. Parang ganito lang, no? Yung mabuting tao, pwedeng umigsi rin ang buhay nun eh. Tingnan mo si Juan Bautista, wala pang 34, namatay na. Si Cristo, wala pang 34, namatay na. Si Santiago na mayor, ang tawag doon, Santiago Mayor, isa sa mga apostol, namatay siya, bata pa rin siya. Bakit sila namamatay, bata pa? Sa 57:1 ng Isayas, Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. maaaring may dumadating na masama, kaya kinuha na ng Diyos yung isang taong mabait. Kahit bata pa siya, kinuha na siya ng Diyos. Kagaya ni Juan Bautista, no? Kagaya ng ibang mga taong namamatay na mababait, ay kinukuha na ng Diyos para wag na silang mapasama. Aalisin na siya. Hindi siya masyadong tatanda. Ngayon, kung meron namang tumatanda, masama naman siya tao, hindi siya sumusunod sa Diyos. Kaya siya tumatanda, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon magsisi. Basahin natin sa 3:9 ng 2 Pedro. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng chance para magsisi. Hindi niya ibig sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Kaya binibigyan ka niya ng chance, hindi niya ka pa kinukuha para makapagsisi ka. Yun ang dapat mo maintindihan. Maaaring kaya humaba ang buhay mo dahil mabait ka. Pero maaari rin kaya humahaba ang buhay mo kasi binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataong magsisi.